We're on po. Welcome po sa episode 2 na tayo ng Huntahan Executive Podcast. Ako po si Reden. May pakilala tayo ngayon. Dumiretso na naman ata tayo last time. O pakilala, napapakilala tayo eh. Doc Kevin Matandan po, MHO po. Mayor Carlo Eliazar po, LCE ng Tagkoyan. Sorry po. Yes po. Magandang hapon po muna sa inyo lahat. Opo. Welcome po sa episode 2. So ngayon po ay matagal-tagal po kaming hindi podcast, no? Napakadami Yes. pong nangyari ng mga nakaraan. Siyempre nag-holiday pa. At ngayon balik trabaho na lahat kami, no? Lahat po ang inyong buong pamahalaang lokal kasama yung mga iba pang government agencies dito po sa nasasakupan ng Tagkawayan, Quezon. Ngayon po, ang naisip namin ni na Mayor, ni na Doc Kevin, pag-usapan natin, konting tawag dito, preview, hindi pala, review pala. Tapos preview doon sa 2026 dahil bagong taon nga po, New Year's episode namin ito para sa inyo. Teka, saan po ba kayo nagbagong taon muna pala? Ako nagbagong taon ako with family sa Calamba. Pero yung January 1, bumalik na ako ng Tagkawayan. Okay. Ako siyempre sa Tagkoyan. Ako ka na mayor. Kasi pagkatapos ng fireworks display, dumiretso kami sa kanila. Yon. So, yung salubong yun. Yung salubong. Yan. So, Bago tayo magpatuloy, ano bang ibig sabihin ng manigo talaga? Manigo, Sa bagong nga. taon? Bakit manigo ang bagong may ano ka ba sa ano nun? Hindi ko rin alam Ano yung bang- ano na eh. Manigo. Matagal ko pinag-isipan yun, hindi ko alam kung anong... Di ba wala namang... anong root word ng manigo? Nigo? Nigo. I- Mani. Mani. Or baka ano siya, joint na may nigo? May word ba na nigo? Baka meron po nakakaalam sa Oo inyo. nga eh. I-comment nyo nga po. Comment naman it po. down. Ano bang ibig sabihin ng manigo sa manigong bagong taon? At sa bagong taon lang natin ginagamit. Opo, walang Di ba iba. walang ibang pinagagamitan ng salitang manigo? Hindi natin siya marinig na ipinambabati kahit nung mga nakaraan pa. Pag English, Happy New Year's lang talaga. Happy New Year lang talaga. Pero yung It's manigo, very uniquely Oo nga Filipino, eh. no? Nigo. At specific siya sa bagong Bagong taon, dahil opo. hindi natin naririnig na ginagamit sa iba. Oo nga no. Tignan mo. Ngayon ko lang din naisip na parang hindi ko alam yung ano talaga. Ano yung synonym nung manigo. Pero parang masaya, bago, ano Or ba? ano siya, blessed? Blessed. Masagana. Sagana? So yun pong mga nanonood ngayon, tulungan nyo naman po kami. Baka alam nyo yung anong tawag doon? Yung pag tinitingnan mo yung Anong meaning niya? etymology. Etymology. Etymology nung Saan word siya ng manigo. nanggaling? Oo. Tsaka ano ba siya? Tagalog ba talaga siya? Hiram ba natin siya na salita sa ibang mga lahi na naka-impluwensya sa atin? Siguro yun na lang ang topic natin buong episode. Ano ang pinagmulan ng may nigo? Oo, ano ang pinagsimulan ng manigo. Okay. So yun, pero syempre lahat tayo maganda yung feeling ko lang, lahat tayo nag-look forward sa isang, manigong 2026, di ba? Yes. Lahat tayo. Si Mayor siguro, dahil tuwing nagpapalit ng taon, palagi din nag-look forward yung mga kababayan natin. Ano ba yung naghihintay sa atin para sa pagpapalit ng taon? O pupunta na ba tayo doon? Ano yung inaasahan? O muna tayo? Magba-backtrack muna tayo ng konti. Okay, sige. Kumusta muna 2025 natin? So yung 2025 kasi, I think for Tagkawayan in terms of health, no, blessed naman. Madaming mga programs na in-implement. At least wala masyadong mga extremes nung 2025. Hindi katulad ng mga naunang taon na talagang grabe, sunod-sunod yung mga outbreaks. And ano naman, sa amin kasi, since pailang taon na ni Mayor, ilang taon na rin naman yung mga efforts natin, nakafocus na lang kami din sa tuloy na institutionalization ng mga programa natin. Okay. Sa akin naman, 2025, election year eh. Apo. So, kumbaga, bagamat wala ako nakalaban nung nakaraang election. Start pa lang ng year, kumbaga carry over na, medyo
filing noong 2024, mag-form ng partido, kampanya. Well, kahit hindi naman ako, kahit wala naman ako katunggali, ay kumampanya pa rin no, para doon sa slate. So, more on bawal ang mga projects. Diba? Natigil lahat ng implementation ng mga, lalo na yung infrastructure projects na ito. Hindi lang hanggang nung election day mismo, yung election period, naabot ng hanggang June. So basically, yung first half ng taon ay light. Dahil sa political exercise. Then yung second, start ulit tayo ng panibagong cycle, implementation ng project. Kaya lang, minalas tayo ng August. Kung maramdaman natin, nagkaroon ng encounter sa Buhay, may namatay na isang casualty on the rebel side. Medyo humabaha pa yung issue na yun dahil kung natandaan nyo yung Tanggol Quezon. Tanggol Quezon, medyo nangulit sila sa Tagkoyan. Parang deja vu nga eh. Parang nakikita ko sila doon sa nangyayari ngayon sa Mindoro. At kita mo, same yung pareho-pareho yung mga sinasabi nila, yung diskarte, napupunta yung standards na gawin, may encounter po, sila dito para magbigay ng Interventions po. mag-imbestiga, pero may conclusion na kagad sila na fake encounter, etc. At ngayon, sorry sa Mindoro, sa Abra de Ilog, gano'n yung nagiging karanasan sila. Pero huwag po kayo mag-alala sa mga kababayan na sa Abra de Ilog. Naranasan namin yan, may pattern na yan. So, kumbaga, pinapakita lang yung galawan. Yung galawan. Anyway, natapos naman ng maayos ng September. At yun, katulad sa namin ni Doc, maswerte tayo dahil bagamat lumindol sa Cebu, inabot ng bagyo, at ibang malalakas na kalamidad yung ibang lugar sa Pilipinas, hindi tayo nakaranas ng grabe. Tulad ng mga nakaraang taon. So yun nga yung pagsapit ng third quarter na po yun yung pinag-uusapan natin. Parang parang nagka-spotlight yung Tagkawayan. Pero naipakita din naman natin sa mga kababayan natin. Palagay ko po kumbaga sa pangkalahatang pagtingin natin, yung kakayanan ng LGU kasama yung ibang mga sectors natin tsaka yung community na kaya natin silang kumbaga lampasan, kaya nating harapin, tugunan yung mga gantong hamon na palagi ko medyo matagal-tagal na din na hindi na-experience. So, sabi nga ni Mayor, na-experience sa iba. Sana din ang nakita natin, palagay natin pwedeng may natutunan din siguro yung ibang LGU sa atin kung paano siya gagawin. Kailangan natin siyang i-confront din talaga directly yung mga gantong nangyayari dahil after all, napakalaki ng at stake pag sa LGU yung epekto ng issue ng insurgency. Lalo na tayo na laging ko naririnig kay Mayor na sobrang tagal na din natin na naapektuhan at hindi na natin bibitawan ngayon at magpapaubaya tayo na muli mapulyut ulit yung perception ng mga kababayan. Hindi lang sa Tagkawayan, kundi yung mga iba pang nakatingin sa atin dahil sa mga nakaraang taon na-highlight na yung lahat ng accomplishment na meron tayo. So, siguro lang din, pasasalamat natin kasi Mayor, di ba ang na-realize natin, yung mga kababayan natin, pag ang LGU, meron silang kinaharap na hamon at sabihin natin, parang may nakakaharap, may nakakabangga. Nagtutulong-tulong sila. Hindi lang offline, pati online nakikita natin yung pagkakaisa ng Tagkawayan. Kumbaga, kitang-kita yun rin din nung naglabas ng statement ang LGU. Talagang tinulungan tayo ng ating mga kababayan dahil siguro aside from the fact na outsider yung nangingialam, alam nila yung nangyari talaga. Opo. Na legitimate yung encounter, walang mga
walang mga sabog-sabog, sana na maraming na-display sa mga ibuhay. Kumbaga, alam natin yung katotohanan, kaya napakadali para sa atin na magsama-sama at pabulaanan yung false claim na yan. Gusto ko lang ulitin din yung parang naging mantra ko na, no? Pagdating sa anti-insurgency, sa peace and order natin. Hindi magkakaroon ng kaunlaran kung walang kapayapaan at hindi magkakaroon ng kapayapaan kung walang kaunlaran. Ito dapat ay sabay na binibuild up, no? Inaalagaan. Hindi pwedeng mauna yung isa kaysa doon sa isa. Dapat sabay. Habang pinapaunlad natin yung ating bayan, dapat ay pinapangalagaan natin yung nakuha na natin na kapayapaan. So yun, mamaya pupuntahan natin kasi nung first week ng January, ang daming mga meetings kasama yung security at saka response clusters natin. Pero ano pa, yung sa last part pa ng 2025, well siguro yung mga problema ng pamahalaan natin in general, yung national government, ano naman yan, to bukas na aklat sa mga kababayan natin na talagang, kumbaga, anong tawag ko doon? Sumambulat yung problema ng ating pamahalaan. And ang tingin, well kami din, napapag-usapan din po namin ng mga friends namin na ang isang na-highlight naman dito ay kailangan matibay din yung mga local government units pag gantong yung trust and confidence ng mga kababayan natin ay bumababa. Hindi po ito imbento na bumababa yung trust and confidence ng mga mamamayan sa gobyerno dahil may mga lumalabas naman na kumbaga reputable na mga survey firms na nagsasabi. Pero at least tayo sa local level, nakikita naman natin na enthusiastic pa rin yung mga kabayan natin. At least merong mga LGUs, no, na kaya nilang kapitan na yung serbisyo ibinibigay at pinagsisikapan naman na tama yung implementation. Di po ba, Mayor? Pero sa LCE, medyo mahirap yun dahil maraming epekto. Kumbaga, mayroong domino effect yung nangyayari sa national pababa doon sa paghahangad natin. Lalo na kung katulad natin na ang daming nakalatag sana para sa pagpapaunlad. Totoo yun din, no? Kung babalikan natin, nagsimula ito nung halos kalahati ng taon. Apo. Yung increasement. Apo. At simula pa pala yun. Apo. Tapos lumabas na yung State of the Nation address, the Presidente, nilabas simulang ating sa flood control scandal lang kasi hanggang nagdire-diretso na, no? At nakakalungkot man pero tanggapin natin talagang bumaba kung hindi man bumagsak talaga, no? Yung trust rating ng especially yung national government agencies. Opo. Sorry pero Senado, yung Opo. Pangulo, Senado, Kongreso, departments ng national government, talaga nag-suffer, no? Although ang kagandahan lang, bagamat alam naman natin hindi rin lahat ng LGU ay libre sa korupsyon, no? Pero lumalabas ang napagkakatiwalaan ng tao yung LGU. At hindi naman katakataka dahil kasi mas malapit ang LGU talaga sa amin. Sa mga tao. Mas kita nila yung galawan, alam nila, no? Kung halimbawa may corruption sa implementation ng isang proyekto, mas kita yun ng mga tao at mas madaling i-check. Mas madali kung hindi man sisingin. Mas madali ang singilan sa susunod na halalan. Hindi katulad itong nangyari na problema sa national government natin, no? Parang kung ano ba tawag doon? Parang napakalaki niya na ang hirap isipin kung ano yung solusyon. Na parang naging sistematiko na yung problema. Systemic na siya, tapos naka-embed na sa lahat
sa sistema ng pagbabudget, sa sistema ng pagtukoy ng mga proyekto, pag-a-award, pag-implement, collection, etc. So parang, bagamat ang epekto nga nun, kumukuha rin tayo ng proyekto galing sa national government. Although may magandang nagkakaroon ng linaw ngayon, no? Maraming national government agencies ang kino-consider na Ibaba. ibaba, hayaan na ang mga LGU ang mag-implement ng mga projects. Mamaya siguro mapag-usapan natin na mas, Opo. ano yan, Opo. mas detalyado. Pero DPWH saka Department of Education ay seriously considering na mag-MOA sa mga LGUs para sa implementation ng mga projects. Well, ikaw, anong tingin mo? Ang isa din doon na nakita natin, parang lahat ng mga Pilipino, mapaanong sektor, bata, yung mga nakakaintindi na, parang ang tanong nila, saan papunta tong mga nangyayari na to, di ba? Saan siya papunta? Ano ang end game ng lahat ng ito? Pero kung mapapangalanan yung sasabi niya, parang meron din naman itong magandang epekto at sana tawag dito magkatotoo at ma-experience talaga natin na itong pagkakalantad ng malaking at malawakang problema na to ay ang makikinabang sa dulo ay yung mga kababayan natin. Yung sa akin lang naman, no, regardless kung nasa ang side ka ng political spectrum, Mm-mm. kung ano mang partido mo, kung sino man yung binoto mo, everyone is affected. Mm-mm. And kita naman natin yan. Pag nakakausap ko yung mga tao, ramdam mo na ano tayo sa inisip ko nga, ano tayo sa existential moment sa history natin, na ano pa bang lagay ng bansa natin? Mapapagkatiwalaan pa ba natin yung gobyerno? Yun yung recurring theme dun sa mga tanong nila sa akin eh. Especially as someone na nagtatrabaho sa government. Ako nga din, tinatanong, baka inisip din ng mga tao, baka may nakikita kong corruption. Minsan niloloko, baka naman mamaya may ginagawa na daw ako. Pero kasi, iba-iba din the way na it affects our political lives, naapektuhan na rin yung mga personal lives natin, Oo. yung mga relationships natin with other people. And gusto ko lang ma-realize sa mga tao na itong mga panahong to, this is now the time para maging critical tayo sa lahat ng tinitake natin na information, sa lahat ng ine-echo natin na information. Mm-mm. Kailangan maging mapanuri tayo kasi ang daming nakasalalay. Inimagine ko nga yung mga nakakausap ko, for example, mga kaedad ko, tapos inisip nila, mag-aanak pa ba sila, or magdadagdag pa ba sila ng anak, considering na parang ang hirap-hirap na ng buhay sa Pilipinas. Mm. So, it's really, hindi siya parang dati ang usap sa corruption, parang showbiz lang na, o sino yung may maling ginawa. Ngayon, we're really seeing how naapektuhan na yung buhay natin. It's more relevant now than ever. Especially dahil isa to sa biggest scandals na grabe na yung activity sa social media. Oo. I think yun nga, kailangan mas maging mapanuri tayo. And also, in this political climate, no, matuto pa rin tayo na wag mawala sa atin yung willingness at kakayanan na makipagkapwa-tao. Yun naman. Kasi talaga, parang pag pinag-usapan, dahil doon sa magnitude ng problema at yung personality politics ng mga Pilipino, kahit parang pag tinignan mo, kahit gano'n na yung magnitude, mayroon pa rin mangilan-ngilan na hindi talaga nila maalis sa sarili nila. Kaya siguro, tama din nga yung mga mga ninuno natin. No? Minsan ang problema pa rin natin ay yung sarili natin. Pero, at least kahit papaano nakita natin na mayroon mga nagising siguro. Yes. Oo. And ang mahalaga ay patuloy natin pinag-uusapan yung mga pangyayari at mas naging involved yung mga kababayan natin na pag-usapan yung takbo ng gobyerno natin. Yes. Sa age group niyo, kasi ako, ando na ako sa senior citizen na ako, 62 na ako. Kayo mga
early 30s, or even younger, no, yung younger generation. Anong pulso? Like, ngayon, nakikita ko ulit kasi, but yung mga estudyante lumalabas na uli, di ba, na matagal na hindi. Di ba? Yes. Matagal na hindi. Tas yung social media, ano dito, coverage, anong epekto doon sa next generation kaya? Mas magiging mulat kaya sila? Mulat at sa anong direksyon ang paano ito makakatulong sa pag-form ng political awareness at inclination nila sa mga darating na panahon? Sa akin, Mayor, no, I think itong mga nangyayari to, this should be a warning sa mga politiko na kung ang takbo ng pagiging public servant mo ay nakabase sa traditional politics, dapat magising ka na ngayon na mahihirapan ka ng paubrahin yan. Kasi ngayon yung mga kabataan, mas may access sa information, mas mabilis nilang makita yung mga nangyayari sa mundo, and mas mabilis silang mag-connect. Although yun din, Mayor, yung kinakatakot ko. Kasi kung ganun kasi ang takbo ng mga takbo ng political situation ng Pilipinas, baka mamaya kasi, since baka merong mga nasa in power pa na gamitin yung kapangyarihan nila para ibaba yung or mag-step backward yung mga political developments na lalo na sa generation namin. For example, yung mga efforts para sana, hopefully hindi, pero hindi ko masabi, panggigipit sa education. Hindi pagpondo ng tama sa edukasyon. Kasi of course, kalaban ng isang corrupt na politician, ng isang informed, isang educated na public. Siyempre, pwede ding i-maximize yung mga social programs for corruption. Kasi syempre, iba pa rin yung epekto sa, kung ako yung traditional politician, mas magpopondo ako sa mga proyekto na dedepende sa akin yung tao, imbes sa mga sustainable programs na talagang tuturuan yung tao kung paano maging self-sustaining. So, yun din yung nakakatakot, Mayor. Pero syempre, hopeful pa rin, especially for 2026. Nepal, yung nangyari sa Nepal. Di ba? Yung mga estudyante through internet, nagbumuo ng, hindi ko na, parang parliament sila, nag-elect sila at they installed a retired Chief Justice. May nakikita kayong ganong leanings or option, parang malabo, no? Walang critical mass na ganon sa Ako natatakot ako pag inobserbahan mo yung yung ang tawag dito, yung attitude ng social media towards sa nangyayari sa atin na parang hindi ko alam yung kung ano ba yung epekto nun, na parang kahit inilatag sa atin ganito kalaki yung ganito kalawak yung ating kinakaharap na problema sa corruption at ganito sa salita ng ibang mga nakakausap natin, ganito tayo ninanakawan, no, ng ating gobyerno. Makikita mo yung mga reactions sa social media, instead na angry, yung iba ang nakikita mo nakahaha pa siya. Parang paano ba yun? Yung dahil nakakapag-express tayo ng ating opinion ng mabilisan, instant yung pag-release natin ng opinion ng damdamin natin, parang hindi siya nabubuo para walang traction. hindi nagpe-pent up. Yes po, yung mga pangyayari at parang hindi tayo ganun, yung mga sector na tinitingnan natin na dapat galit na galit, hindi sila ganun kagalit. Actually, kaya ko kaya ko in-insert yung sa Nepal. Ano na yun extra constitutional Yes po. means. Yes. Which is delikado. Opo. Delikado para sa atin. At kung titignan mo nga, yung mga
Suportado ko yun, no? Napakaingat ngayon ng mga mass movement. Ano? Of course, may mga Mhm. extremes, kumbaga sa spectrum may extremes, pero masyado mo nang identified yung extremes. Opo. Talagang meron silang kinikilingan lang talaga. Opo. No? Pero as a general rule, yung mainstream ay napakaingat nilang maglatag ng demands, di ba? Opo. Na making sure na pati yung ina-analyze na within the constitutional framework, ano yung posibleng mangyari pag ito yung hinili mo. Ah, so, tingin ko ay, may, well, katulad nung sa Nepal, may critical mass sa loob na, pero nag-iisip, pero hindi, siguro dahil nakaranas na tayo ng napakaraming extra-constitutional means, isa pa lang naman pala. Yun lang EDSA 1. Yung 2 and 3 kasi by succession pa rin talaga eh. Pero may experience tayo ng marami sa pag-chase ng political leadership na unconventional, hindi pala unconventional. So mas magaling tayong mag-isip at magplano ngayon nga within the framework of the Constitution, which is good. Which is good. And ano din siguro, Mayor Doc, yung hindi ibig sabihin na hindi sila masyadong nagpapakita physical ng galit, pero yung kung maingat yung mga kababayan natin, yung gobyerno din, ang epekto din sa kanila dahil alam nila na yun nga, mabilis yung access ng mga tao sa information. May epekto din yung nakukuhang impormasyon ng mga kabayan natin na alam nila kung ano yung mga nangyayari. Hindi katulad nun na yung, well, for example, yung media nung mga unang panahon na wala pa social media, pwedeng kontrolin yung lumalabas na information. Ngayon, hindi. Accessible sa mga kabayan natin. And siguro may roon din yung magandang epekto sa mga namumuno na, yun nga, mag-iingat ng mga hakbang. Lalo na nga at mayroon din na malalakas yung loob, no, na magsabi nung kanilang mga nalalaman, may mga whistleblower tayong nakikita. Pero ang maganda ay yun nga po, pinag-uusapan at patuloy na hindi nawawala sa mga kwentuhan ng ating mga kababayan yung nangyayari sa bansa natin. At maganda naman yun. Ganda naman. Parang na-focus tayo sa national, ano? At parang mahaba, parang ginanahan tayo. Yan na po yung episode. Although, i-delink ko lang dito sa, kanina banggit ko, no, na parang mas mataas na yung trust rating ng LGU. At sa tingin ko, dapat lang. Kung magkakaroon ng pagbabago, talaga, sa tingin ko dapat manggaling sa baba, sa grassroots. Makapagpakita ang mga LGU na mayroon siyang kakayahan, meron siyang kredibilidad, at dahil mas lapat siya sa mga mamamayan, mas dapat siyang pakinggan, at mas dapat maging magaling, no? Ang mga LGU sa pagde-deliver ng basic services at pagpapaunlad ng bayan. Tingin ko doon dapat pumunta, no? Yung pagyabong ng LGU bilang driver ng good governance at development ng ating bansa. Naiwan natin kanina sa tanungan sa simula yung dahil kapapalit lang taon, nagdo-New Year's resolution po ba kayo? Para mabasag lang yun. May New Year's resolution ka? Nung bata ka pa, tapos ngayon meron ba? Wala naman akong yung strict na paninindigan ko pa. Pero syempre, meron tayong mga bagay-bagay na gustong i-improve or baguhin. Pero hindi yung, this year ang New Year's resolution. Oo, may ganun. Wala. Meron akong mga niisip na mga baguhin. Pero, ano pa lang siya, hindi ko sasabihin New Year's resolution, pero
mga babaguhin ko lang. Okay. Yung iba kasi meron pa hiwalay. May New Year's resolution sila para sa sarili nga nila. Meron silang resolutions kasama pa yung family nila, yung para sa trabaho. Iba-iba, di ba? Yes. May ganon. Ikaw saan lang nakafocus yung New Year's resolution? Ayun. Yung naisip mo pala. Yung naisip mo. I think may naisip naman ako ano yun? Personal. Oo, may personal. May sa trabaho. Sa trabaho. May sa pamilya pa, di ba? May sa ganon, pamilya. Hindi ko naman sabi na, hindi ko naman masabi na New Year's resolution talaga. Kasi naisip ko siya before New Year. Pero, family siguro, no? Siguro, alam naman natin kung gaano kagulo yung mundo ngayon. So, it's, siguro, you owe it to your family to be more present during these trying times. Oo. So, Mayor, family. Unang-una, kung New Year's resolution ako, matagal nang iisa yung New Year's resolution ko na hindi na ako gagawa ng New Year's resolution dahil hindi na. Biro lang. Yun sa susunod. Pero katulad ng sinasabi ni Doc Kevin, hindi naman siya talaga katulad nung elementary na mayroon may New Year's listahan. resolution, may listahan. It's more of that, parang magbabagong taon, ano ngayon ang priority, anong gusto ma-accomplish. More on anong targets for the following year. Ako hindi rin naka-segregate, no? Basta more on general. Dahil isa lang naman yung isa yung direction parati for pursuit of happiness. Wow. Diba? Paano ka masasaya, di ba? Opo. Kaya nga lang pag sinabi mong sa kasasaya, ano bang definition ng pagsaya? Like, halimbawa, hindi siya talaga New Year's resolution in the sense na nagsimula ako nung December pa, hindi na ako inom muna. Okay. Bakit tumatawa si Pong? Ba't nakatawa ka? Neil, happy for you. Kasi under medication ako. Mga kababayan, lalo yung mga kainuman ko dyan dati. Hindi po muna ako umiinom ngayon. Siguro ko pa. Dahil under medication po ako for treatment ng aking psoriasis. Medyo gumaganda-ganda naman. So pinagbawalan akong uminom ni Doc Kevin. Pati ng ibang mga doktor. Nang-aabuti ng 6 months ba? 6 months. 6 months. So mula Parang December. forever na po yan. Although, surprisingly, yung first 1-2 weeks lang medyo mahirap, no? Mhm. Pero pag tagal-tagal, parang mas nakakaharap na ako sa inuman. Buwi sila Gilor, saka si Laik at sabi namin sa Bicol. Okay lang na makapagkwentuhan ng na basta ang sekreto lang pala nun, mag-start ka rin habang hindi pa sila lasing. Mhm. Tapos para yung kwentuhan ay habol mo pa rin. Opo. Mahirap talaga lang ay yung medyo matagal na yung inuman, iba na, may tama na sila, saka ka papasok, hindi mo talaga maintindihan ng pinag-uusapan. At hindi na nakaka-inggit. Mhm. Pero ang problema ko naman, sa pulutan. Kaya tumaas din yung tumaas din yung cholesterol at LDL, HDL ko. Well, siyempre, Pasko rin kaya Opo. Normal yun, di ba? Lagi pinapaalala. So yun, sa kalusugan, Holiday. hindi muna, sa LGU, start ng year, actually itong 2026 ay start na ng aking wrap up. Opo. Sa wrap up ng aking 3-term bilang mayor. No? So nakapag program tayo mula 2019 at sa awa at tulong ng Diyos na implement naman natin. So marami pa lang mga nakabitin pa. Ang target talaga natin ay tatapusin natin ito lahat. So kung meron mang madadagdag, yung mga bagong projects natin ay doable within the next 2.5 years na lang. Opo, Last 2.5 years na lang dahil nakakalahati na tayo ngayon.
Tapos alam naman natin, pero tama ka, 2 years lang eh. Alam naman natin na yung last year, yung 2028 na 6 na buwan, Halos wala na rin wala na yun. magawa. Dahil Election ba? election ban. Papunta na sa transition. Oo. Di ba nagpe-prepare na lahat? Magpe-prepare na sa transition. So basically 2 years, 2026 saka 2027. Wrap up year for me. Mayor, Ano lang, last na pala. Pamilya, yes, sabi opo. ko, pamilya. Siguro, napapansin ko, lumalaki na yung mga bata. Pati, no? Siyempre, ano yung demand. Itong nakaraang jump. Pero, nakakatawa dahil lumalaki rin sila, mas maraming activities yung pwede samahan. Like itong nakaraang Asia Pacific Regional Jamboree Opo. na 2 anak ko yung kasama. Parang ang sarap na may mga activities na na-enjoy ko noon, na na-enjoy rin ng mga bata ngayon. So, siguro more time for that, no? Sa pamilya, sa aking mga anak, at siyempre sa asawa. Apo, Marriage. siyempre. Okay. Ayun na yun, yung New Year's resolution. Meron pala. Meron mga... May naisip tayo, hindi lang talaga nakalatag. Hindi na siya nakalista. New Year's resolution. Oo, hindi lang nakalista. Pero gusto ko yung kay Mayor, manager na manager, may objective. Ayan, di ba? More on objective, hindi na sa specific na Oo. na This year. Oo. this year I will hindi na ganun. Hindi ka naman kumain ng 12 ubas sa ilalim ng lamesa. hindi ako kumain nun kasi nangyari na yun sa kaibigan ko noong 2025. Yung nabili niya, yung malalaking ubas, na Oo, kulay green. yung kulay green? Naubusan na siya nung normal na ubas. Tapos, nang ginawa niya yun, lalaki, nabulunan siya. Tapos, hindi naman siya nagka-jowa ng 2025. So sabi ko, hindi para patulan yung mga ganung bagay. Mamaya mabalita pa, doktor na matay kasi nabulunan sa ubas nung January 1. Nakakahiya naman. Si Mayor nakatingin sa atin, iniisip ko kung ano, pero alam pala niya kung bakit kakain ng ubas. Ay, na kailangan kumain. Opo. Ikaw ba, meron ka bang New Year's resolution? Oo nga. Ha? Oo, Ba't ikaw- bakit kami? Bakit kami nagsabi? Oo. Hindi ako yung nagigiyan. Tanong ko kay Lydia, tumalon ka ba? Ay, grabe! Matagal ko na rin pong isinuko yung laban na tatalon. At matagal ko na rin sinuko na magsusuot ng polka dots. Pero kumain ka ng ubas. Wag mo na. Yung maliliit lang. Hindi maliit. Oo. Ay, teka, nung pagkatapos ng New Year, first week, ratsyada agad si Mayor eh. Alam mong hindi umalis ng Tagkawayan dahil maraming courtesy call na ginawa sa office. Bureau of Fire, AFP, PNP. Two offers, Philippine Army, Opo. PNP, MDR, etc. Nakakatuwa naman dahil siguro tradition ng uniform service, sunod-sunod ka agad. New Year's call ang tawag Opo, doon New Year's actually. Kung saan yung mga uniform personnel ay nagko-call sa chief executive, no? At nagpapasalamat tayo dahil patuloy itong ginagawa at nire-recognize tayo, no? Lalong-lalo na sa two offers, actually hindi katulad ng PNP na ako talaga yung may supervising authority sa Bureau of Fire Protection at MDR. Yung two offers talagang sa bilang kortesiya ng ating commander ng brigade commander ay si Colonel, malapit na mag-general, Kiko Karandang, no? Nag-abala siya talaga na makapunta sa bahay ng Tagkawayan. Ito'y siguro dahil sa nakita niya na mga effective yung partnership ng LGU saka ng AFP sa peace and order campaign natin sa counterinsurgency. At pagkilala sa atin at gusto niya may pagpatuloy, siyempre, magandang relasyon na ito. Sa PNP naman at Bureau of Fire Protection at MDR, napaka halaga din dahil alam naman natin ito yung mga kapartners natin in disaster response, peace and order, anti-criminality campaign, etc. So, tayo naman din nag-commit tayo na patuloy natin i-extend ang support ng LGU para mas
serbisyo sila ng maganda sa ating mga kababayan. Ito. May comment ka ba doon? Yung mga New Year's call, kayo din ba? Meron kayong yung opisina nyo, health sector, pag simula ng taon? Nagpa-deploy na kami agad. Actually, January 1 pa lang, meron na naka-deploy na health personnel kasi nagkaroon ng case ng meningococcinia. Suspected. Hinintay pa namin yung confirmatory sa Barangay Sigiwan. Although, mukhang up to now naman, contained yung situation kasi active pa rin yung surveillance namin. Wala naman nagpapakita ng sintomas ng meningococcinia. So, kaya nung talaga, it's been a busy busy start of the year agad talaga para sa amin. Pero ano lang, parang wala tayo masyadong kaso ng mga firecracker-related injuries sa Tagkawayan, no? Parang Wala namang masyado. na-report na fire-related injuries. So, Firecracker. ang ano lang talaga, Mayor, yung yung mga nagpaingay din talaga, no? Yes. Tapos yung iba nahuhuli. Pero congratulations sa lahat. Una sa Sangguniang Bayan for yung ating ordinance regulating yung sale and use of firecrackers. Sa ating PNP, sa Bureau of Fire Protection, sa pagtulong sa atin. No? In fact, kahit nga nung ating pailaw, no? Nakabang yung BFP sa ating at may fire truck in case na magkaroon ng aberya. Ganun din yung ating mga kababayan. Nagtataka nga kami parang kukunti yung namili at nagpaputok privately ng firecrackers, no? Dati kasi basta dumilim ng 31. Sige na. Wala, yan na. Tapos crescendo hanggang ito parang inintay lang talaga nila yung 11:30, 1 o'clock, 12, 1 o'clock na transition of the year. No? Hindi ko malaman kung siguro natakot din dahil sa kampanya natin. Sa paalala ng DOH, sa paalala ng national government at ng local government din na maging maingat tayo para maging ligtas ang pagpasok ng bagong taon. Okay. Congratulations sa lahat. Congratulations! Opo. Okay. Break po muna ba tayo? Pwede tayo mag-break muna ng konti. Break muna po kami ha. Babalik po ang huntahan sa tanggapan ng Punong Bayan. Episode 2. Episode 2, New Year's episode. Maligayang pagbati mula sa matatag, marangal at magiliw na bayan ng Tagkawayan. Ang Tagkawayan ay isang first-class municipality ng Quezon Province. Kami po ang nagsisilbing gateway ng Calabarzon at Bicol Region dahil kami ay nasa tri-boundary ng mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa lawak na 53,435 na hektarya ng land area, base sa 2024 data, ang aming populasyon ay umaabot na sa 54,709 na mga residente na kung tawagin ay Tagkawayanin. Ang aming munisipalidad ay binubuo ng 45 barangays. Alam niyo ba na ang pangalang Tagkawayan ay nagmula sa salitang Tagakawayan o from bamboo, bilang pagpupugay sa nakasanayang paggamit ng kawayan ng mga unang nanirahan dito ng mga Aitas o Agtas. Patuloy ang paglago ng aming ekonomiya. Mayroon na ngayong 1,188 na rehistradong business establishment dito na nagbibigay ng mahigit 1,985 na trabaho sa mga Tagkawayanin. Kasama na ang dalawang malalaking fast food chains, ang Jollibee at McDonald's. Dahil dito lumalaki ang gross sales, capitalization at revenue ng LGU. Malaking bahagi ng ating labor force ay nasa agriculture at fishery sector na may 65.45%. Ang services at new renewal business sector ay may tig 17%. Isang malaking tagumpay ang pagbaba ng poverty incidence mula 20.9% noong 2018 at naging 4.3% na lamang noong 2021. Patuloy pang pinahuhusay ang access sa basic utilities. 95.5% ng mga households ay may access na sa elektrisidad, habang 92% naman ang may access na sa tubig. Patuloy din ang pagtiyak na maganda ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng 49 public schools, 4 na private schools, 4 na technical vocational schools at isang tertiary school. Higit ding pinagaganda ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Maria L. Elizar General Hospital, isang tertiary level government hospital dito sa Tagkawayan.
Sa kasalukuyan, mayroon na rin 125 health personnel sa public at private sectors sa nasasakupan ng ating bayan. Upang mapabilis ang transaksyon, isinasagawa naman taon-taon ang Business One-Stop Shop para sa mabilis na pagkuha at renewal ng business permits. At dahil sa mga patuloy na pag-unlad na ito, nagkamit ang Tagkawayan ng iba't ibang mga awards sa mga paligsahan sa lalawigan ng Quezon. Pinagtibay natin ang paghahanda laban sa mga natural disasters. Mayroon na tayong 38 public evacuation centers, 5 ambulances at 2 fire trucks. Mayroon din tayong 226 trained responders at gumagamit ng Smart Infocast para sa mabilis na weather at disaster advisories. Ipinatutupad din ang sanitary system para sa waste segregation, recycling at material recovery. Gumawa rin tayo ng LGU website para sa easy access sa impormasyon at serbisyo. 53% ng mga residente ay may access sa internet at marami ng free wifi sa mga barangay. Nagkaroon din ng mga online payment facilities para sa mas mabilis na transaksyon. Ang pinakabagong inobasyon ay ang eConnect, kung saan pwedeng i-convert ang plastic bottles sa Wi-Fi access sa isang pampublikong pasilidad ng isa sa mga barangay ng Tagkawayan. Ang lahat ng mga datos na ito ay sinisimbolo sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Sa tulong ng ating punong bayan, Mayor Luis Oscar P. Eliazar, Vice Mayor Danny Liwanag at ng Sangguniang Bayan, at lahat ng katuwang sa serbisyo upang makamit ang mas matatag, marangal at magiling na bayan. At para laging okay sa TK. Hindi kasi 'di ba ngayong 2025, lalo na ng last quarter, no. So medyo nag-ano tayo sa mga activities. Na nag-wrap up na tayo ng mga activities natin. Pero parang sobrang busy pa rin ni Mayor nung that days. Kasi naalala ko, nung nagpapapirma ako, andaw, nasa ganitong meeting si Mayor, may kaharap na ganitong national agency. So siguro, we have the opportunity si Mayor, no? Kung ano yung mga meetings, Mayor, kasi parang busy-busy nyo nung pa-end of the year. Actually, cut daw muna. Okay. Cut muna kasi may... Pihit mo. Pakita mo. Yan na, ipi-play natin. Pakita mo. Gusto kapihan! Kapihan nga di ba? Ito ang tunay na kapi. Nagluluto lang po ng kape. Kaya... Okay lang yan, Kuya. Okay lang yan, Kuya Topper. May dalawang... Gusto kayo nagsalita pa siya. Rolling na, ha? Rolling na. May dalawang malaking meetings tayong napuntahan nung December, nung first week, parang December 3. Opo. Meeting nung M4GG, nung Mayors for Good Governance with DPWA Secretary Vince Dizon, no? Doon sa meeting na yun ay, well, siyempre, inilapit natin itong kondisyon ng ating Quirino Highway at ng buong Marlica Highway actually, itong Quezon hanggang pati Andaya Highway sa Bicol, no? Na talaga naman pinoproblema ng ating mga kababayan. Naging ganun din yung particular problem natin dito sa accident-prone area natin sa Barangay San Vicente. Hopefully naman ay nakatulong yun at nakadagdag sa napakaraming request sa kanya. Nag-request siyempre si Governor Dr. Helenta ano rin sa kanya, nag-call sa Congress si Attorney Mike Tan, Congressman ng Bicol, di ba? Nagpahayag Congressman Nelson. delegasyon, no? At alam ko marami pang iba, no? Nagsama-sama yun kasi ang naging main problem natin dahil nga nabasa ng gusto yung pangalan ng DPWH, in-slash ng napakalaki yung kanyang budget, no? Pero siguro dahil sa efforts na sama-sama, hopefully nga nakakontribute yung ating bosses kahit papaano. Parang kahapon
pahayag na si Secretary Vince Dizon na magkakaroon ng massive rehabilitation ang Marlic Highway kasama ang in-specify niya pati yung Carino Highway at Andaya Highway ay makakasama dito. Parang may plano pa siyang mag-land trip ng 16-17, no? Pag may pagkakataon, mas maganda ka sigurong may Makakonvoy tayo, Mayor. tingnan natin na kaya lang may meeting din ako sa Lucena at Manila nung panahon na yun. Pero tingnan natin kung anong magandang Pero malaking bagay po yun, Mayor, di ba? Ma-highlight yung kondisyon din talaga. Although, pinupost na ng mga kabayan natin sa social media. Pero iba. Tingin ko iba kapag naranasan niya mismong magbiyahe doon sa kalsada niyon. Hopefully ay wag siyang magpahatak sa mobile para maranasan din niya yung traffic. Kasi siyempre, iba yung kondisyon ng kalsada, iba yung build up ng traffic. Maranasan mo na mag-1-2 oras ka sa isang section ng kalsada. Opo. Pero well, siyempre dahil Cabinet Secretary, Busy din. mahalagang oras, malamang hahatakin. Well, siguro okay na rin kung basta habang hinahatak siya, makikita niyang may traffic doon sa kabila. Na may build up talaga. Or maranasan niya kaya yung ang daming nagawa ni one way. Pero kaya siguro dalawang araw yung inilagay nilang schedule sa mula Manila papuntang Sa biyahe. Bicol. Kasi ang stopover yata nila Naga na po Naga. So makita nila. Magandang yun. Magandang balita para sa atin dahil mukhang mapagtutuunan ng pansin kagad Opo. ngayong 2026. Tapos pangalawang meeting ay kay Secretary Angara ng DepEd nung 16 Parang December 16-17 yan. 16-17. Ang isa naman sa napag-usapan doon ay yung proposal na magkaroon ng tripartite agreement ang DepEd, DPWH at mga LGUs sa implementation ng school building program ng DepEd. Ang nangyayari kasi sa kasalukuyan, pondo ng DepEd ito, pero ang implementing arm ay DPWH. No? So, lahat ng school building projects ng DepEd ay DPWH yung nagpapabid, sila nagpapatrabaho, et cetera. Pero dahil nga sa malaking problema ng DPWH ngayon, bukod sa napakarami lang kailangan gawin, no? At napakalaki rin ng backlog ng school building program ng DepEd, ganito yung naisip nilang strategy, no? Siguro nga yung binabanggit ko kanina bilang pagkilala sa LGU bilang isa sa hindi basa o mas mapagkakatiwala ang sangay ng pamahalaan dito sa kasalukuyan. So ang mangyayari noon pero yun siyempre yung identification at yun nga yung isang pinag-usapan namin. Paano po ang identification ng project? Sino mga bayan? Sino mga schools ang mabibigyan ng school building? Baka naman po ang prioritization ay katulad pa rin ng dati na nagagamit ng mga politiko na sila yung nagpa-prioritize et cetera. So pag-usapan yun, pero ang mahalaga ngayon ay ang sabi ni Secretary Angara ay mag-submit kayo ng proposal specifically doon sa mga mayors na members ng M4GG at we will favorably consider it. So nagsubmit tayo ng isang proposal, hopefully mapondohan this year at hopefully ay magtuloy-tuloy. Kasi siyempre kapag ito ay dinownload, nagkaroon ng tripartite agreement, sa atin instead na DPW, yung perang dapat ay sa DPWH, sa atin ibibigay, tayo magpapabid, tayo magpapagawa. Kung maganda ang ating track record, at tayo naman maganda talaga ang track record dahil sanay na sanay tayong magpagawa through kalahi process, di ba? Ay
mas ah, ah, mas mataas yung tsansa na may mga kasunod pa ito. Ang is so win-win situation, no? Matutulungan natin ang DepEd na mahabol yung backlog, no? Opo. Ganun din yung DPWH, mafi-free sila sa responsibility habang hinaharap nila yung mas malaking problema. Mas mapapabilis ang construction ng school building sa local government unit level. Na ako naman, mas confident ako na kapag LGU ang nagpa-bid niyan at nagpa-implement niyan, mas marami nakatingin. No? Localized di ba? Mas mababawasan ng kung maiwasan kung maiwasan kung hindi man mawala talaga yung corruption dahil we're talking of LGUs sa buong Pilipinas at mas makakatulong ito sa mga mag-aaral in general para maibsan yung kakulangan sa classrooms. Ngayong 30 ay may isa pang Linya. schedule na isang meeting uli with Department of Agriculture naman, yung M4GG, no? Sa Manila din at plano kong puntahan. Yun nga, may overlap ito dahil may patawag din si Governor Helen Tan sa 29, 30, yung tulay sa progreso, kung saan makakaharap natin ang iba't ibang regional directors ng lahat ng line agencies, no? Ito ay ginagawa ni Gov. Helen every start of term. So, yung para di sa bagong term namin nung nakaraang eleksyon ay ito yung tulay sa progreso. Kung saan makausap na bukod sa usap ay makakapag-submit tayo ng proposals sa mga regional directors ng land agencies at hopefully ay deliver ulit tayo ng iba pang biyaya para sa bayan ng Tagkawayan. So tuloy-tuloy ang paghanap natin ng mga projects at tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy ang pagsusumikap para mabilis yung pag-unlad ng bayan ng Tagkawayan. Yung sa ano lang, yung sa M4GG, ano lang po, parang maikling-maikli lang, nung in-announce ng M4GG na kasama si Mayor doon sa mga observer nga po ba yung term no pag nag-uumpisang mag-join sa M4GG, parang napaka-positibo ng pagtanggap ng ating mga kababayan. And yun nga po, dun sa mga kinikwento nyo, parang in general, may positibo din na kumbaga nagiging epekto sa kaisipan ng mga kababayan natin nung meron nitong Mayors for Good Governance. Siguro, konting trivia lang ni Mayor sa atin no, tungkol sa M4GG. Para doon sa mga nanonood sa TV particularly. Yung M4GG actually napakaingat nila sa pagkuha ng miyembro, no? Yun nga, hindi ka basta kaya may observer status, titingnan ka muna. Pero yung pagiging observer status, may screening na kagad yun. Hindi lahat na nag-a-apply ay tinatanggap. So, siguro kung i-research nyo, halos lahat nag-signify ng intention na maging member nito. Pero hindi lahat ay binigyan ng pagkakataon na maging observer lang. No? Tapos kung observer ka, tuloy-tuloy yung pag-aaral. At kung mapapansin nyo, siguro may mga post tayo sa social media na kinakapture nila. Opo. So, ibig sabihin, tinitinan talaga nila. Yung track record natin, hindi lamang sa social media, kundi sa record sa Sandigang Bayan, record sa kung ano mang Kumbaga yung credibility din, no, mga mini-miyembro nila, may standard. Dahil nga, doon pa lang sa pangalan ng grupo, di ba, ng Mayors for Good Governance, kailangan, anong tawag doon? Ini-embody mo talaga, di ba, na maging miyembro Kaya ng M4GG. nagpapasalamat tayo sa M4GG dahil napagbigyan tayo na makonsider kahit na observer status pa lang at hopefully dahil tuloy-tuloy
Sinasabi rin kasi nila, pag hindi ka nakatanggap na ng imbitasyon, wala na. Opo. Huwag ka lang, tapos na, terminated na yung observer status mo. No? At dahil tuloy-tuloy, yung invitation sa atin, Opo. nangahulugan na in good standing tayo at hopefully pagdating ng tamang panahon ay maging regular member Opo. ng M4G. Ayun. So thank you po dun sa information. Nitong pasok ng January, Doc, lang po, parang konti na lang yung pag-uusapan namin. Parang sa New York namin, may spike daw ng case nung parang ibang klaseng flu. Parang tawag nila super flu. May Ito ba yung kay Superman? ginagandong ba niya yun? Pag nakita mo may SF ka dito. Super. Ano yun? May dapat bang ipangambay yung mga kababayan natin, Doc, sa Pilipinas? Nakakita sila ng variant no ng tinatawag natin AH3N2 na influenza virus. Actually, ang H3N2 hindi naman siya bagong virus. Na-encounter na natin siya before. Kung for everyone's information kasi meron tayong mga flu seasons. Every year nagpapalit yan. So tinitignan natin kung ano yung dominante na flu strain. This year, yung nakalipas na seasonal flu, H3N2 nga. Nangyari naman na before. Ang problema kasi pag H3N2 yung dominant dun sa flu season, mabilis kasi siya makahawa. Okay. And for normal people, kaya naman labanan yung flu. Pwedeng yung normal pa rin na simptomas niya na pwedeng maglagnat, sumakit yung katawan, sipon, ubo. Ang mas nakakatakot lang kasi, mas mabilis siyang kumakalat. So, mas madaming pwedeng, lalo na para sa mga vulnerable natin, sa mga elderly, sa mga masyadong bata, mga pasyenteng nag-chemotherapy, or merong hindi controlled na diabetes, pwede kasing maging mas malala yung sakit for them. Baka mas mahirapan sila. And pwede nilang ikamatay yung flu na yun. Kaya medyo alarming kasi mabilis siya kumalat. Pero nasa atin naman, we have the tools para labanan yun. So we have, nasanay naman tayo ng COVID, no, na pag may sakit ka, mag-mask ka na. Pag sinisipan mo ka. Dapat common etiquette na yun sa lahat na whenever nakakaramdam ka ng sinisipon, inuubo, talagang iingatan mo din, hindi lang yung sarili mo, pati yung mga tao sa paligid mo. Especially yung mga natin, ang nadadali kasi usually sa H3N2, elderly. Okay. Although, kasi nga mahina yung resistensya nila. So, everyone na mahina ang resistensya, yun talaga yung tinatamaan. So, kumbaga lang, Part siya ng ingat seasonal lang talaga flu. tayo. Oo. Na-encounter na natin siya before, alam na natin dapat kung ano yung gawin by this time. So yung pagiging super niya, dahil nga mabilis siyang kumalat. Mabilis siya pero kumalat talaga. kaya naman labanan. Kaya naman labanan. Okay. Nakakamatay. Nakakamatay siya ngayon. Pero yung normal kasi na flu, pwede rin makamatay kung mahina kayo resistensya mo. So, ganun din. Saka hindi mo pinansin. Yung hindi Pinabayaan. mo... Iba kasi, Hindi ka- yung ibang flu, pinapabayaan lang. Kasi, kaya to ng iba paracetamol pa lang. Pero ngayon, medyo mas evident siya. Habang nasa flu tayo, yung flu vaccine, meron ba tayong flu? Ano ba? Ito ba ay binibigay ng DOH o pinoprocure ng LGU? So, yung... At paano yung availability niya? So, Anong condition? yung flu vaccine usually po ay pinoprocure ng Department of Health. So, naghihintay tayo ng allocation for flu vaccine. Then, once available naman po, nagpapa-announce po tayo and binibigay naman po siya ng libre sa RHU. Okay. Yung yung karaniwan na flu vaccine, kaya naman niya i-prevent yung super flu na to. So, since ang natin, ang mga flu vaccines natin is designed for seasonal flu and ang H3N2 naman ay part siya ng mga strains pag seasonal flu ay magandang panlaban din naman yung Okay. flu vaccine. So kung may vaccine sila last year ng anti-flu, effective ito para dun sa... Kung nakapagpa-vaccinate ka within the past year, Mm-mm. maganda Effective naman siya. Magandang balita pala yan. So, maliban sa wag mag-panic, dahil alam mo naman, balikan natin social media, talagang yung information na Hindi naman siya COVID nagpapanik levels. yung mga tao natin. Although talagang maraming nagkatrangkaso sa atin. Sobrang dami. Towards the end of the year, di ba? Mm. Last year. Ako, kahit may flu vaccine ako, parang nakaramdam ako na tatrangkasuhin. Yung ramdam mo ba mabigat ang katawan? Well, dahil may flu vaccine naman ay hindi naman tumuloy.
Pero maganda yung sinabi ni Mayor, no? Na siguro accept din natin yung expectations sa hindi porket may flu vaccine ka, hindi ka natatrangkasuhin. Hindi po, madami pong iba't ibang klase cause yung trangkaso, yung kaya lang pong labanan ng flu vaccine is yung pang usual causes ng seasonal flu. And pwede ka pa rin mag-manifest ng sakit, pwede pa rin lumabas sa'yo, pero hindi na siya ganun kalala. Okay. Okay? So, Kaya mas magandang available na flu vaccine. Available na flu vaccine. Magpabakuna po tayo. So, announce naman natin sa mga pages natin kung may available na Yes, ulit. na-announce naman Okay. po natin yan. So, yun. Salamat sa information. Baka mayroon kayong mga announcement. May babatiin. Bago natin tapusin yung episode. Happy birthday kay Cons Revi Masangkay. Ay, Happy birthday po! Sino pa bang may birthday? January. Yung mga kapitan po natin, babatiin na lang natin. Kasi simula na ng January. Diba? Simula na ulit ng pagbati ni Mayor sa mga mag-birthday. Gusto namin palawakan yung greetings sa mga nag-birthday. Siguro ba ibig natin, may live audience tayo diba? Special natin na Okay. live audience. Kaya sa ating live audience. Hello po. Live na live. Live na live. Hi, nanay. Kita. So yun, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa huntahan dito sa tanggapan ni Mayor. Tuloy Kailan po ba uli? kayo palagi. Kailan ba uli? Pag po nakabalik na siguro kayo galing sa mga scheduled trips, napakadami. Ito, ano ko lang, bago ka mag-ending, DJ Red, no? Ongoing po ngayon ang ating business one-stop shop. Nung first few days po ay maraming tao, pero nakakapanghinayang na itong mga nakarang araw ay parang konti lang yung nag-avail ng serbisyo. Ang nakakatakot dito, baka naman pag patapos na saka magdadagsaan uli at magkakasiksikan. Habang maaga po ay avail na natin yung ating boss project dito sa bayan ng Tagkoyan. Mag-apply tayo ng ating business permit for 2026 habang maikli po habang maikli yung pila. So samantalin po natin at nang matapos na agad yung ating obligasyon. Okay. Okay. Kami naman, looking forward kasi kalahatian na ng Enero, malapit na ang Kaway Festival. So yun lang muna. Patikim lang muna na malapit na po ang Kaway Festival, syempre. Okay? Salamat po, Doc. Salamat, Mayor. Bye! Salamat.